Subong nga Martes. Pila ka lugar sa Pavia, Oton kag Iloilo City ginbaha bangod sa mamunog nga ulan kagabi. Balay ginlamon sang kalayo sa Silay City samtang ikaduha nga panalgan sang grocery store sa Balasan, Iloilo nasunog man. Pagpangawat sang lalaki sa Tiangge sa barangay Lanit Haro na hulikam, benta kag baligya nataban. Balay nga ginagamit sa illegal nga pag-refill sang LPG sa Kabangkalan City, ginraid sang kapulisan. Visayas Grid, pila na kaadlaw nga ginapaidalom sa red alert status, nagatuga sang rotational brownout. Ini ang Bratsada Balita. Mayong hapon mga kapuso, mayong hapon Adrian. May hapon man, Jert, sa nagapamuna nga balita, pila ka lugar sa Pavia, Oton, kag Iloilo City, ginbaha. Initugas ang mamunog nga pagbubo sang ulan upisa kagabi. Si Zen Kilantang Sasa may nagaratsada nga balita live sa Barangay Tigom, Pavia, Iloilo. Zen? Jert, Adrian, madamo nga pamilya ang gin-evacuate matapos nga maapektuhan sang baha kasunod sang pagbubo sang ulan kagabi. Nag-awas ang tubig sa karsada diri sa Tigom, Pavia, Iloilo, halin sa talamnan kag irigasyon kasunod sang pagbubo sang ulan kagabi. Ginpagwa na lang ni Manong Joel ang ilang motorsiklo kag e-bike bangod ginsulob sang tubig ang ilabalay. Panghapot sang mga gamit nga hindi dapat mabasa eh. Ang hindi mano sa tubig, bilin lang. Ang mga electricals, pangakpat gin. Ginrescue ang residente nga nag-aista malapit sa Pandak Creek bangod naglabot sa hawak ang tubig. Talalupang doon man ang pagtaas ng level ng tubig sa kalsada sa aganan pakadto sa Balabag. Daw kasubong nga nangin swimming pool ini. Sunod sa MDRRMO Pavia, 7 ka barangay sa Banwa ang ginbaha, 59 ka mga pamilya nga ginabugusan sang 215 ka individual ang gin-evacuate. Nakabalik naman sa ilang mga pamalayang pumuluyo matapos mag-subside ang tubig. Half week's worth of rain, buo lang yung 1.5 hours. So consequently, hindi yun sila maka-accommodate atong mga drainage systems. So tiyan mo na, mabaha siya. Nagtaas man ang levels ng tubig diri sa Barangay Alegre, Oton. Ang isa ka rider napatyan sa motor sa dalan. Apektado man ang mga nagabiyahe sa tricycle. 36 ka mga pamilya ang nahalitan matapos ginbaha ang napulo ka barangay sa Oton. Ang dalong tubig nga, mong gimana din. Kaya ano ginobra? Yung nga gabiyahe? Hindi ko nga agiging spiyak eh. Diri sa Oñate de Leon, Mandurriao, Iloilo City, mataas man ang tubig. Sa Barangay Santo Domingo, Arevalo, ginabanta 50 ka mga balay ang apektado. Sunod sa Pag-asa, localized thunderstorm ang nagadala sang ulan kag mabasgog nga hangin sa rehiyon, ilabi na kun hapon kag kagab-ihon. Hindi kita ang aton nga weather system is hindi na siya southwest monsoon, kaya ang southwest monsoon nato nagsaka na dito na sa may Luzon nag-eepekto. Jert, ginapanugyanan sang Pag-asa ang mga residente nga hindi dapat mangin kampante bangod posible nga maeksperiensyahan sa gihapon ang pag-inulan-ulan sa rehiyon. Jert? Madamo gid nga salamat sa update. Zen Kilantang Sasa. Duha ka separado nga sunog naglunta sa Silay City, Negros Occidental, kag Balasan, Iloilo kahapon. Yari nagratsa ng balita. Manasig nga gilamon sa kalayo ang balay isang pamilya Laraga sa barangay Ginhalaran, Silay City, Lunes ang hapon. Ginayon niya nag-responding BFP apang totally gutted ang balay. Posible, sunod sa BFP nga napabayaan niya nakasaksak nga appliance sa ikaduha nga panalgan sa balay ang gitunaan sa sunog. And then, nag-sudden nga nag-restore ang power. So, isa sa nga natin, due to sudden, amo nang problema ko siya. Ang point of origin, nakita natin probably sa second floor. No? Ano kay gulpi lang kalayo, nagkuhan mo. Oo, gulpi lang kadada, sige dyan sa kalayo. Sa kay Lord gid eh. Ayun. Para lang siya permi sa akon. Panawagan sa pila ka mga residente, kayo na ang spaghetti wire sa ginakabig delikado. I-clear gid nila ang ang wiring tanan. Hindi gid mag-cross na blow magaong kasi nang sampaw lang ang daan. Amo nang kusing isa ka sunog gid.
Naglabo sa third alarm ang sunog sa ikaduhang panalgan sa grocery store sa Barangay Poblacion Norte sa Balasan, Iloilo, pasado las 10 gabi. Nagaserve nga stock room sa mga produkto nga human sa plastic ang second floor, rason nga naglabo sa 8 ka oras ang pagpalong sa kalayo. Parain pang inatubod sa BFP ang gitunan sa sunog kag balor sang halit kag ginbilin sini. Mabuti naman sir sa tulong ng community natin. Nag-i-bucket brigade po sila. Yung nakatulong talaga sir sa atin. Opo, Kiril Gasilio, Adrian Priatos, Anaga, Sada. Lalaki nangawat sa masobra 20,000 pesos nga kwarta kag mga baligya sa isa ka sari-sari store sa Barangay Lanit Haro, Iloilo City. Insidente na hulikam. Si Kim Salinas may nagaratsada nga balita. Masako nga nagapamukay ang ining lalaki sa sulod sang sari-sari store sa Barangay Lanit Haro. Wala ini isang pang-ibabaw nga panapton kag may tabon ang iyanawong. Antes naglakat, ginliso pa ang CCTV. Natabo ang insidente biyernes sa gabi. Sunod sa nagabantay sang tiyangge, nakibot talag ini nga nagaililukay na ang ilang mga baligya sang nagbukas sa Sabado sang aga. Nakuhaan pa sang litrato ang ginapatian agi sang tiil sang kawatan. May nakita nga buo sa kilid nga porson sang tiyangge nga human sa light materials. Pagsulod ko nakita namon ang may dilata diri may dilata and then may straw nga nagarapta. Pag antaw ko dito ko na nakita nga open na niyang kaha ko. 3,000 pesos nga cash, kag masobra 17,000 pesos nga balor sang sigarilyo, gatas, delata kag makaulubog nga limnon ang gintaban sang kawatan. Subong, dire may nagatulog na sir. And then gahulat pa si Manong Sampanday nga i-renovate na niyang ang store. Ginreport na ang insidente sa barangay. Ginapatian nga hindi ini residente sang Barangay Lanit Haro. Sang nagligad nga adlaw, nakita nga ang nagabike na siya nga may angkas na. Balaan namon nga dito sa Kamalig area nagdito nga mangkot-mangkot kami kung kilala nila ini nga short. Wala pa gin nila ma-identify. Wala na, ginpablatter ang insidente sa kapulisan. Handa maghatag sang reward money ang tagiya sa makatudlo sa sospek. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas, Anaga, Sana. Balay nga ginagamit sa illegal nga pag-refill sa LPG canisters gin raid sa kapulisan sa Kabangkalan City. Yaring nagaratsada nga balita. Na-recover sa Kabangkalan City Police kag Regional Maritime Unit NIR ang iningang mga canisters sa LPG sa sulod sang balay sa 46 anyos si Clarence Morales. Ginpatigayon ng raid sa Barangay Oringao matapos makabato na awtoridad sa impormasyon angot sa ginapahayag illegal nga pagbaligya kag pag-refill sang LPG canisters. So, nag-tip sila sa amon. So with the coordination of the Territorial Police, Kabangkalan CCPS, kag pag-abot namon sa area, so naaktuhan sila nato nga in possession sang confiscated naton nga items. Base sa pahayag sa pila ka mga residente sa kapulisan, wala sila sang ihibalo nga hindi lehitimo ang pagpang-refill sa suspect. Isa sa mabasihan nga iligal ang pagbaligya sa suspect among barato nga presyo sunod sa isa sa mga tagreklamo. May mga times nagasugot na lang siya ganyan ma-break even para lang makuha niya ang customer. Pero ang wala na intindihan sa mga customer, ang iyan nga canister, mag-ana, tapos hindi bala proper ang pag-refill. Naglabot sa masobra 130,000 pesos ang balor sa mga canisters sang LPG nga na-recover sa operasyon. Delikado, sunod sa otoridad ang paggamit sang peking LPG canisters kag butane. Gani, ang pinaka-residente sa Bacolod City, nagahalong. Kagi kami ng mga substandard lang mga naglupo. Ano kaya nagsungaw sa gulping. Kasi nagabakagri sa pike, tani ma-realize naman nga ina nga bagay nga delikado man para sa inyo. Ginatinguhan pa sa news team nga makuha sa pahayag ang suspect nga mga pangatubang sa reklamo nga paglapas sa LPG Industry Regulation Act kag Intellectual Property Code. Opo Kiril Gasilio, Adrian Priatos, ang naga. Sada.
Mga kapuso, panindugan ni COA Auditor Sailin Del Campo nga hindi pwede gastuhon sa appreciation night, medical mission kag tree planting activity ang confidential funds ng Department of Education sa idalom sadto ni Vice President Sara Duterte. Ini ang nagwa sa pagpadayon sa direct examination sang House Prosecution Panel sa witness sa impeachment trial ni Duterte subong adlaw. Ginpatagman sining responsible person sanday VP Sara, SDO Gina Acosta, Chief Accountant Julieta Villa del Rey kag Colonel Raymond Lachica kaangot sa notice of disallowance nga ginpagawa sang COA ICFAO sa confidential funds ang Office of the Vice President. Sa bahin ng DepEd, nakasumiter kuno ini sa certification na gikan sa Armed Forces of the Philippines nga nagapakita nga may nagluntad nga payment of reward. Magapadayon ng Day 15 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte buwas August 12. Bantayan. Visayas grade pila na kaadlaw nga ginapay dalom sa red alert status. Nagatugas ang rotational brownout. Tutukan sa pagbalik sang Ratsada Balita. Ini ang Ratsada Balita. Ini ang Ratsada Balita. Mga kapuso, naglusong sa tubig ang 22 kapasahero nga sakay sa fiber boat pagabot sa Buena Vista Wharf sa Guimaras pasado alas 2 kahapon sang hapon. Sunod sa Coast Guard Guimaras, wala makadungka ang fiber boat bangod low tide kag mabaskog nga balod. Ginpaibaluman sila sang kapitan sang sakayan. Gilayon nagpadala sang response team ang Coast Guard Guimaras sa pagbulig sa mga pasahero. Ginabisuan sang Coast Guard ang kapitan sang barko nga mag-file sang marine protest sa Maritime Industry Authority 6. Ilan tawon ang ilang fiber boat kung may mga naguba, they should comply sa marina. Trenta ka inugbulang nga manok ginkawat sa Bago City. Samtang sa inigaran tuyo nga pagkawat sa cellphone, nahuli cam. Sa Irene Pedrezo may nagarat sa nga balita exclusive. Di na ta madamo storya. Iuli nyo lang ang manok ko, gaanta ka mo 50,000. Ini ang panugyan sang tag-iya sang manok sang farm nga si Bob matapos ginkawat ang 30 ka inugbulang nga manok sa barangay Mailom, Bago City. Natala na nga dalon sa Cebu ang mga manok nga may kabuusan nga balor sang 750,000 pesos sunod sa caretaker. Kada sa singaga, ma'am, kay pagsorde ko sang manok, why na? Naglagan ko doon sa mga upod ko eh. Mga igot na lang bilan nga ginutod. Posible nga sa likod nga bahin sang farm nagsulod ang mga kawatan base sa na-recover nila nga net nga ginpang utod. Kason nga sa piyak nga net may ginbaslutan bagid nila. Tapos nila buslot ang mga manok mo ro ginpanggurot nilang igot kag gin panulod sa ako. Sa investigasyon sang kapulisan, mas sobra 5 ka persona ang nagsulod sa farm. Posible man nga may ideya ang mga sospek. Ang inigro mga ginplanuhan, ginatanaw namon base may guide dira nga lugar o kung para sa Gobra. Samtang nahuligam ang tuyo nga pagkawat ng cellphone sa sulod ng coffee shop sa Hinigaran. Sa CCTV footage, makita nga nag-order pass ng kape ang customers na nagtimpla na ang nagabantay. Gintuyo sining akwao ng cellphone. Apang wala ini natigayon, bangod gilayon nga nagbalik ang bantay. Isa po, kami mamo sa side. Iya ko daw sa lisay. Ako pagbalik ko, nakita ko na iya kamot nga dawhat na cellphone. Ginreport na sa kapulisan ang insidente. Upod kay Herald Eka, Aileen Pedreso ang naga. Ratsada! Sa iban pa nga balita, lalaki na sideswipe sa pickup samtang nagalakad sa dalan. Driver sa pickup, ginpalagyuhan pa ang biktima. Si John Sala may nagaratsada nga balita. Nagalakad sa ikatsang dalan ng machine operator nga si Jay pasado alas 2 Domingo sang hapon sa Barangay Santo Domingo, Arevalo, Iloilo City. Sang hinali lang, tubtob subong, nagasakit pa ang dughan sini matapos yung maigo sang side mirror. Halin ko no ini sa Tiangge kag pabalik na sa iya ginaubrahan sa natabo aksidente. Tumandok sang probinsya sa akla ng biktima kag temporaryo nagapuyo sa iya ginaubrahan sa Santo Domingo. Pagka kabiging uyatan ko ng dugan ko kay na blanco na ko mo.
Makitaan sa CCTV nga naguntat man ang pick-up. Naga-ekspektar si Jay nga mangayo sang pasaylo ang driver apang ginpaburhot sini ang pick-up padulong sa direksyon sa Banwa sa Oton. Di kung diin ka man subay, magpakita ka na para maistoryahan ba kung may akig ka man yung palagiwan imbis nga buligan niya bala. Natubod na sang barangay ang salakyan kaya nakakuha na sila sang screenshot. Nagapakig-angot na sila sa karon sa otoridad. I'm not so sure gid nga hindi siya taga diri. Pero hindi man familiar ang salakyan. Nagapangayo naman sa bulig ang biktima kag ang barangay sa posible makatudlo o kung makahatag sa impormasyon kaangot sa driver. Upuot kay Hasdi Sherto, John Sala, Anaga, Ratsada. Kapusong inapangitan na sang San Carlos City Police ang responsable sa pagbilin sa bagong bunag nga lapsang lalaki sa campus ng Tubo sa bangin sa barangay Guadalupe, San Carlos City, Negros Occidental. Nakita sang duha ka estudyanteng lapsag nga nakasulod sa eco bag. Nakangot pang pusod sang lapsag. Gilayon, yang hindala sa ospital ang lapsag. Yara na ini sa kusuliya sang San Carlos CSWDO. Sa dugang balita, yara na sa advanced state of decomposition sa nasapwan ng bangkay sa 51 anyos nga manuguling si Romy Banyes sa suba sa barangay Makina, Dumanga, Cirilo, Domingo sang aga. Residente sa barangay Kansilayan, Pototan ang biktima. Sunod sa Pototan MPS, July 29 sang unagin report nga nadula ang biktima matapos nga nagpanguling. Na-identify ang bangkay paagi sa iya panapton. Sa investigasyon sang kapulisan, unang nakita ng bangkay sa suba sa barangay Bongko, Pototan, apang wala na pahigad bangod madalom ang tubig. Naanod ini kag nasapuan na sa suba sa Dumangas. Sa autopsy, may natalupangdan nga indikasyon sa pagkabunggo o kung pag-igo sa matigang nga bagay sa tiyan ni Romy. Nakuhaan sang video ang pick-up nga naga-ikis-ikis sa dalan sa Bacolod Silay Airport. Ginpadala na ang video sa talatapan sa LTO NIR kag natubod na ang driver. Ginibestigaran na ang posible rason sa pag-ikis-ikis sa salakyan. Makabig reckless driving ang akto sang driver. Sunod sa LTO NIR, bangod, delikado kag posible magresulta sa aksidente. So nagit no, nakalambot na sa amon ang video and we have already identified ang registered owner. So kung tanawon mo, naga-swerving siya, no? Nakainom siya or naga-cellphone siya. One thing is clear sa video, very dangerous. Pila ka konsumidor sa Iloilo City apektado sa rotational brownout bango sa red alert status sa Visayas Grid. Si Zen Kilantang Sasa may nagaratsada nga balita. Dismayadong pila ka vendor diri sa Tagbakharo, Iloilo City bangod nagpasar ang pila sini kabaligya nga chorizo. Ang kabangdanan ang patay sindi nga kuryente nga naeksperyensyahan kahapon. Bangod sa red alert status sa Visayas Grid kahapon, may manual load dropping o rotational brownout naging patigayon ang mga power distributor. Sa amon nga mga pamaligya diri ginalimitahan na lang namon kasi syempre kaysa ma-brownout dugay magbalik ang kuryente, hindi kami kapagusto stock sa mga frozen namon. Si Manang Leia apektado man sa malawig nga brownout kahapon. Pahayag sini hindi naman sila makahulag sa maayo kung wala sang suga. Ang budlayan na po. Ditakto bayan mo nagapatay sindi saya. Sa advisory nga ginpagawa sa National Grid Corporation of the Philippines subong nga adlaw, ginpaidalom naman sa red alert status ang Visayas Grid. Humalin alas 4 sang hapon tubtob alas 8 karon sa gabi. Ginadeklarar ang red alert status kung mas mataas ang peak demand sa kuryente sang sa supply. Ang more power nagasunod gid sa hingyo sang NGCP nga manual load dropping o kung rotational brownout. Ginalikawan lang sini ang mga lugar nga nakaagi na sang MLD. Ginahulat naton diri is ang proper communication from our partners on the transmission side. Pila bala ka megawatts ang igadilod. Kahapon nga adlaw naglabot sa 11 ka mga feeders naton ang naka-eksperyensya sang sining rotational interruption. Sa advisory sa more power subong nga hapon 8 ka feeders sa nagkalain-lain nga distrito sa syudad ang ginpaidalom sa rotational brownout nga nagalabot sa duha tubtob 3 ka oras ang kalawigon. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, ang naga Ratsada. Opisyal na gininstall bilang ikapitong obispo sa Diocese of Bacolod si Most Reverend Louis Galbines.
Isa kami sa ginhiwa sa San Sebastian Cathedral kainas ang aga sa diin. Ginabi-abi sa mga Katoliko ang bago nga obispo. Si Bishop Galvines ang nagserbi sa sulod sang 8 ka tuig sa Diocese of Kabangkalan. Ginbusan sini si Bishop Patricio Buzon na nagserbi sa Diocese of Bacolod sang 10 ka tuig. Pila sa mga nagpakigbahin sa pag-install kay Bishop Galvines, Sunday Archbishop Charles John Brown, ang Papal Nuncio to the Philippines, Jose Cardinal Advincula, Archbishop Emeritus Jose Palmas ang Archdiocese of Cebu, kag Monsignor Ronald Quijano, Vicar General, nga nagpanguna sa pag-abi-abi kay Bishop Galvines. Ini ang Bratsada Balita. Ini ang Bratsada Balita. Mga kapuso, kinaandan nga mahina ang ulan kung may El Nino sa Pilipinas. Pero nga apadayon ang pag-ulan sa aton nga pungsod subong. Si Julius Vilacol may nagaratsada nga balita. Yara sa state of catastrophe na ang Chile bangod sa pagbinaha. Kalbaryo man ang amo sini nga pagbinaha sa Brazil. Pero may pila naman kapungsod nga naga-eksperyensya sa makamamatay nga init. Inita na nagakatabo sa tunga sa gina-eksperyensya nga El Nino. Nga sunod sa World Meteorological Organization, padayon nga nagakusog, kag posible mangin mabaskog pa sa tunga-tunga sang Agosto kag Oktubre. Meron tayong El Nino, meron tayong La Nina. Ibig sabihin, nagkakaroon po ng balanse yung ating nature na kailangan niyang uminit, kailangan niyang lumamig. Sunod sa Pag-asa, gamay lang at tubig ulan ang kinaandan nga epekto sang El Nino sa Pilipinas. Pero, nga padayon ang pag-ulan sa pungsod. Nagko-contribute din po ito ng pagpapa-enhance ng ating habagat na kung saan mas marami po tayong ulan na natatanggap sa panahon ng habagat kapag merong El Nino. Sunod sa Pag-asa, posible nga maglabot tubtob Oktubre ang habagat season. Ang El Nino naman, ginalantaw nga magadugay tubtob 2027. Kapag nagtagal pa ito yung tinatawag nating meteorological drought or prolonged drought condition na kung saan posibleng maapektuhan yung ating agrikultura, yung ating mga irigasyon, yung ating mga dams, yung ating mga water systems, and also kapag tumindi pa ito, so ibig sabihin yung tinatawag nating yung socio-economic drought, posible rin natin itong maranasan. Paandam sa United Nations bangod sa drought, halos 50 milyones katawo ang posible magutman sumugod sa Setyembre. Nagapanghanda na ang gobyerno sa pagbaskog pa sang El Nino kag sa kahalitan sini. Pahayag sa Pag-asa, weak to moderate pa sa karon ng El Nino nga aton may eksperyensyahan. Apang, nandyan pa rin yung banta na posibleng maging typhoon at super typhoon ang ating mga kategori ng mga bagyo. At nagpapa-enhance pa rin ito ng ating habagat na posibleng mas marami pa rin ang ulan. Julius Vilacol, ang naga Ratsada! Mga puso, wala sang bagyo nga malapit sa pungsod o kunyara sa sulod sang Philippine Area of Responsibility o KUNPAR. Pero padayon ang pag-ulan kag pagdapya sa mabaskog nga hangin. Bangod man sa gihapon sa habagat o southwest monsoon nga reapekto man o kung nag-apekto man ang bilog ng Luzon. Posible naman ang localized thunderstorms sa nabiling nga bahin sa pungsod. Sa datos sa Metro Weather, may chance man gihapon sa ulan sa Western Visayas kag Negros Island Region. May mabaskog nga ulan sa Antique. Naglabot sa 30,000 pesos ang gidkawat sang wala pa nakilalan nga lalaki sa isa ka bakery sa barangay Poblasyon, Kalibo, Aklan. Nagpakuno-kuno ang suspect nga customer kag nagtambay sa bakery. Sa nag-CR ang isa ka tindera kag may ginasakuha naman ang isa. Madasig sini nga ginkuha ang kwarta nga benta. Nakita ini sang isa sa mga tindera kag dali-dali nga ginsiradhan ang puwertahan agud matrap ang suspect. Apang bangod persado, tigayon ini nga nakagwa kag nakapalagyo. Ginapatihan sa mga tendera kag kapulisan nga madugay na nga naplanuhan sa sospek ang pagpangawat. May person of interest na ang kapulisan sa krimen. Na-rescue sa mga pumuluyo sa barangay Santo Niño Norte, Arevalo, Iloilo City ang isa ka rat snake o kon maninina. Nakita ni isang isa ka manong pangisda nga nagasampod sa Apukot samtang nagakayo sang iya sakayan sa hunasan. Gilayon nagtawag ang mga ini sa otoridad kag turnover ang manog sa Iloilo City DRRMO. Wala man sa nakanta ng manog. Ang maninina ang isa ka non-venomous snake kag masami nga ginapunterya ang mga ilaga kag magagmay nga sapat bilang pagkaon. Anay tricycle driver, liwat nga naka-eskwela bangod sa pagbaligya sang lumpia kag iban pa nga pagkaon sa gwa sang eskwelahan. Yaring nagaratsada nga balita.
Apisar nag-untat sa pag-eskwela, bangod sa kapigiduhon. Liwat nga nagbangon ang 16 anyos sa Sileo para labuton ang handom nga mangin isa ka seafarer. Ang iniagamay nga lamesa sa Guasa Negros Occidental High School ang favorite spot ni Leo. Diri siya nagaplastar sa iyang mabaligya nga lumpia kag musubi nga iya gina-consignment. Abisar makapoy, gina-enjoy na lang ni Leo ang pagkamanog baligya kunaga, samtang estudyante naman sa gabi. Sa grade 7 ko diri sa NOHS, ay isa ako ka driver sikad sa Bacolod City. Kag dikto sa Barangay 39 sir, dikto kami sa unang star. Nasunugan kami to sir. Bilago sa 4 ka magutod. Nagabuli si Leo sa ginikanan, samtang ginisuportahan ang makinahanglan bilang grade 10 student. Ang tag 35 pesos nga musubi o kung 3 shin, may 5 ka pesos na siya ginansya sa kada isa. Nagapasalamat din si Leo sa mga tao nga nagabulig sa iya. Ginaguide ta sa ginanurture sa kay para ma-motivate pagid kay bata pa. Sa uli, sir, may future ang bata. Ang maminsahe kung na sa akon yung mga kapwa estudyante, magsakripisyo lang ikaw mo kay hindi ikaw mo untat sa inyong handom. Opo Rinald Castillo, Adrian Priatos, ang Sada! Papuso yari na ang mabalantayan sa The Master Cutter. Sa pagpili ni Atoy kay Janine, ano bala ang mangin reaksyon ni Ibiang? Paano bala siya magapangabuhi nga wala si Atoy? Nga nagaserbe nga iya amay. Bantayan ina nga may eksena karon sa GMA Prime 8 p.m. pagkatapos sang 24 oras. Samtang, na-trace na sa Task Force Firewall ang lokasyon sang bagong target. Paano bala makabulig si JJ para matumod ang nakapalagyo nga scammer? Bantayan ang dugang pang may eksena 8:50 p.m. sa GMA Prime. Mga kapuso, matanaw ang episode nga ini kagiban pa nga mga lokal nga balita sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man ninyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, kaya click ang subscribe button para sa pinakamainit nga balita halin sa mga rehiyon. Madamo nga salamat mga kapuso, pati na sa aton mga kapuso abroad. Ako si Eden Priatos. Ako naman si Gertrude Charlatan. Kami ang GMA Regional TV. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sa tutub-tub subong, matutod niya serbisyo gidla. Tubtubwas, ululupod giyapon kita tanan sa pag Ratsada!